Ang pagiging pinagpala ay hindi nangangahulugan ng madaling buhay, kundi ng pamumuhay ng may pananampalataya at pag-asa sa mga pangako ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pagbaba ni Jesus kasama ang mga apostol, nadatnan nila sa isang patag na lugar ang marami sa kanyang mga alagad, kasama ang napakaraming taong buhat sa Judea, Jerusalem, at mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Tumingin si Jesus sa mga alagad at sinabi, "Pinagpala kayong mga dukha, sapagkat sa inyo ang kaharian ng Diyos. Pinagpala kayong nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin. Pinagpala kayong mga tumatangis, sapagkat kayo'y magsisitawa. Pinagpala kayo kung dahil sa inyong pagsunod sa Anak ng Tao ay kinapupuotan kayo, ipinagtatabuyan at nilalait ng mga tao, at pinaparatangang kayo ay masama. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung gayon ang mangyari sa inyo, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit kahabag-habag kayong mga mayayaman ngayon, sapagkat natamasa na ninyo ang kaginhawahan. Kahabag-habag kayong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Kahabag-habag kayong mga tumatawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. Kahabag-habag kayo kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga huwad na propeta." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay blessedness. Mga kapatid, maituturing mo bang ikaw ay pinagpala o pinagpapala ng Diyos? Kadalasan, kapag sinabi nating pagpapala, ang una agad na pumapasok sa ating isip ay mga material na bagay tulad ng pera, o kaya naman ay trabaho o negosyo, o kaya naman ay isang malusog na pangangatawan, isang magandang pamilya, o kaya ay yung marating mo ang mga pangarap mo sa buhay, ay sasabihin natin pinagpapala ito. Pero kung titingnan natin ng mas malalim na pagtingin, iba ang sinasabi ng ating ebanghelyo tungkol sa tunay na kahulugan ng pagpapala mula sa pagtingin ng Diyos, sa pagtingin ni Jesus. Sinabi niya, mapalad ang mga dukha, mapalad ang mga nagugutom, mapalad ang mga tumatangis, mapalad ang mga nalulumbay, mapalad yung mga inuusig. Teka, parang itong mga bagay na ito ay mga bagay na ayaw nating maranasan. Para bang ano ang gustong sabihin sa atin ni Jesus? Bakit ganito? Literal ba na dapat maging dukha tayo, maging mahirap tayo? Na dapat nalulungkot tayo palagi, o dapat laging gutom o uhaw, o dapat inuusig tayo para maituring natin tayo pinagpapala, o ito'y pampalubag loob lang? Kapatid, magandang tingnan natin sa mas malalim na pagtingin. Ano nga bang ibig sabihin ng Panginoon? Sino ba ang dukha? Ang dukha ay ang mga taong wala nang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Ang tunay na dukha ay yung ang Diyos lamang ang itinuturing niyang kayamanan. Mga kapatid, hindi lahat ng mahirap materially ay kumakapit sa Diyos. Maraming mahihirap kumakapit sa pera, kumakapit sa patalim, kumakapit sa politiko, kumakapit kung kani-kanino, hindi sa Diyos. Kaya nga, napakahalaga na maunawaan natin na ang tunay na dukha ay ang mga taong wala ng ibang inaasahan kundi ang Diyos. Kaya mapalad ang mga dukha
sapagkat paghaharian sila ng Diyos. Sino yung mga nagugutom? Yung bang nagugutom materially o yung pisikal na pagkain? O yung mga pusong gutom sa Diyos? Yung gutom na hinahanap ang kapunuan sa Diyos. Lahat tayo may kanya-kanyang pagkagutom, and pwedeng yung spiritual hunger and thirst, emotional hunger and thirst, hindi lang physical, na magandang tingnan saan na tayo dinala ng ating pagkagutom. Hindi lahat ng gutom ay mapalad. Kung dinala ka ng iyong pagkagutom palayo sa Diyos, then hindi iyan ang pagiging mapalad. Ang pagkagutom at pagkauhaw na gagawin tayong mapalad ay kung dinadala tayo nito papalapit sa Diyos. Sa paniniwalang ang Diyos lang ang tunay na makapupuno ng ating pagkagutom at pagkauhaw sa buhay. Nalulumbay. Ang taong nalulumbay, naghahanap ng kasiyahan. Pero yung paghahanap mo ng kasiyahan, kapag hindi natin hinanap sa Diyos, hindi ito pagiging mapalad. Ang tunay na nalulumbay na mapalad ay kung hinahanap niya ang kanyang kagalakan, ang kanyang kasiyahan sa kanyang relasyon sa Diyos. Lahat ng ito, mga kapatid, dadalhin tayo sa Diyos. Kapag hindi sa Diyos dinala, kapag hindi sa Diyos tayo nakarating, then that is not blessedness. Ang Diyos ang simula ng lahat ng pagpapala. Kung inuusig ka sa mundong ito at ang Diyos ang itinuring mong protection mo, ang seguridad mo, hindi ang armas, hindi baril, hindi posisyon, o hindi kung ano paman ang gagamitin mong seguridad mo. Kapag sa Diyos ka inilapit because of insecurities, because of mga pag-uusig sa buhay, then mapalad ka kung inuusig ka. Pero hindi lahat ng inuusig sa Diyos lumalapit. Hindi lahat ng inuusig ang Diyos ang nagiging sandigan at sanggalang. Minsan gumagamit ng dahas, gumagamit ng makamundong kapangyarihan, gumagamit ng armas para protektahan ang sarili. Hindi sila ang tunay na mapalad. Tayo ba ay dinadala sa Diyos na siyang bukal at simula ng lahat ng pagpapala at biyaya? Mga kapatid, sa buhay na ito, it's either you become a blessing or a curse. Biyaya o sumpa. Kapag dinadala tayo papalapit sa Diyos, ito ang tunay na biyaya. Kapag papalayo sa Diyos, ito'y sumpa. Kaya magandang tinanhon natin ang ating buhay, ang ating sarili, sa lahat ng nangyayari sa buhay natin, anuman tayo, anuman ang pinagdaanan natin at pagdaraanan pa, napakahalaga na tayong lahat ay maghangad ng pagpapala. At ano yon? Yung mapalapit tayo sa Diyos. At kapag tayo malapit sa Diyos, tayo mismo nagiging pagpapala sa ating kapwa, hindi sumpa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming piliin araw-araw na pagpalain sa pamamagitan ng paglapit namin sa iyo, anuman ang sitwasyon, anuman ang kalagayan, anumang oras at panahon. Nawa kami ay magsumikap na mapalapit sa iyo, na ikaw ang bukal at simula ng lahat ng pagpapala. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.